Ayan ang laro niya mga kapatid, oh. Napaluto. May paglalagyan pa rin. Ayan, ito lagay ng pender. Okay, magandang laro ah. Tapos maganda rin ang kulay, oh, ha? Salamat kapatid Errol. Okay na? Satisfied ka na ba? Yeah. Yeah. Oh, kawang gawa na raw, eh. Pamimigay daw yan. Saan nangangailangan? Puntahan nyo dito. Puntahan nyo, oh. Kailangan pumunta kayo dito sa akin para makuha nyo to. Okay, bawal ang padala, bawal ang palalamove. Kailangan is talaga actual na pupunta, no? Personal. Para maging sa inyo yan. Yan, ipinamimigay na yan ang ating stock ng front shock absorber ng Easy Ride the 150N. Hindi po ibinebenta yan. Ganyang kababait ang mga member ng ERCU. Kapag may pinagbaklasan is binibigay na lang. Wala na pong bentahan. So yun mga kapatid, sa kasamang palad naging excited kami kanina sa pagkakabit at hindi na rin namin napansin yung saktong butas nung ating pagpapasukan ng axle natin, ano. So ito yun dito. So nagkatalo siya, mas maliit yung pang NMAX. Sukat na to bago binili. Tama ba kapatid Errol? Hindi. Hindi. Hindi pala. Okay mga kapatid, maganda araw po muli sa inyo at magandang tanghali, magandang gabi, magandang umaga. Anong oras man po ninyo napapanood tong video natin ngayon, ano? At yun, may papasili po ako sa inyo na gagawin natin at tayo ay mag-convert ng front shock absorber ng ating motor na Easy Ride na 150N. At kung ano yung shock na papalit natin, malalaman nyo yan. Tara, punta natin. Yan, ito na nga, ano, ito yung ipapalit natin dito sa Easy Ride na 150N. Ayan na may-ari, si kapatid na Errol. Shout out. Busy siya, hindi siya namamansin. So papalitan natin yung kanyang shock kasi nga ayan, medyo may tagas na kabilaan. So ayaw niya naman na magpalit lang ng oil seal kasi medyo big time naman to, mayaman to. Kaya ayan, natatawa siya sa mayaman. Kaya papalitan niya ng Buna. So ito yun mga kapatid. So Buna tong ipapalit natin. At kung anong brand to ipapakita din natin sa inyo, no? Tapos mamaya papalitan natin. Ipapakita rin natin sa inyo yung pagpapalit na isaktong-isakto siya rito kasi sinukat na to bago binili. Tama ba kapatid Errol? Hindi. Hindi. Hindi pala. So ito ang kanyang brand. Ano bang brand to? ERC. HR ano? Nasaan ang brand ito? Parang wala namang brand na nakalagay na pangalan. So ito ba yun? Wala nakalagay. Hindi maintindihan yung sulat. Pero ang naintindihan natin dito is pang NMAX. Ayan o. Pang NMAX siya na silver ang kulay. So yung brand niya, pasensya na, hindi natin mabasa. At hindi natin kaya mag-translate kung ano yan, no? Kung ano yung pangalan. Okay, wag na natin patagalin to. Ikakabit na natin mga kapatid. O ayan, tingnan natin mamaya kung anong kalalabasan. So sana mag-fit naman siya, no? Magkasya. So try nga muna natin tong isa. Kung isusukat lang natin. Sukat muna natin. Sukat. So ganito ang lagay. So ang haba is same lang. Tapos sa lagayan ng ano natin, pati sensor kasya, no? Tapos pati dito sa kanyang lagayan din ng caliper. So fit siya, ibig sabihin goods. At pati rito sa kanyang lagayan din ng fender is halos parehas din naman. So malalaman natin yan kapag ito ikabit natin. Tabayanan nyo mga kapatid, nakabit na natin. Ayun, start tayo mga kapatid. Pakita natin sa inyo paano natin babaklasin ito, no? So yan lang kayo, tabayanan nyo. Simulan natin ito. So ayun, start mga kapatid. Simulan natin unang-una, tatanggalin muna natin ang filter.
So yun nga mga kapatid, titingnan naman natin yan, no? Natanggal na naman natin, i-try natin kung i-exact ko itong kanyang bago dito sa stock, ano? So susukatin muna natin para mas maganda, makakita muna natin yung eksaktong sukat. Sakto! So eksakto yung haba, ayan, pati sa ilalim, pati sa tornilyuhan is parehas na parehas. So pasilip natin sa inyo na eksakto lang yung butas niya, no? Parehas. So ayan, so ginalaw ni kapatid Errol yung ating camera, pasensya na. So fit lang sa kanya talaga ang pang NMAX na version 1. So ayan, parehas na parehas po sila. Kaya kung sa mga magpapalit dyan is bibigyan natin sila ng counting idea. So ito na yun, kita nyo na, diba? So kakabit na lang natin to. So, tabi na naman kayo para makita natin yung isaktong ganda. Isusukot natin itong ano niya. Ayun, saktong-sakto rin yung kanyang sensor. So sakto lang din. So mas maganda pag ganito. Ako kasi nakalimutan kung baklas yung sa taas. So kailangan natin muna tanggalin sa taas para hindi tayo mahirapan. Kasi mahirap pag dito na gagawin sa mismong lagayan niya ng speed sensor dito sa mounting nitong ating shock absorber. Okay, babaklasin ko muna sa taas. So yung mga kapatid, kung kayo ay mag-convert, halimbawa, ikabit nyo na rito sa labas pa lang yung speed sensor para hindi na tayo mahirapan doon, kung halimbawa doon na nakakabit, para at least dito is ano na lang natin siya, isusukat yung yung saktong labas niya dito sa kabila para ma-reading niya yung ating takbo. So nakabang lang natin, so kagaya nga nito, kaya nakabang na. So ngayon, isusalpak na lang natin itong kanyang shock. Okay? So ito na, salpak na natin mga kapatid. Titingnan natin ito. Sakto ko siya. Ayun o. O ha? Swak na swak. Parang sinukat. Sinasya. Sabi ko pa nga kung sinukat to, sabi ko hindi pa na. Kamali tayo ng magkakasabi kanina. Pero goods pa rin naman. Video na natin siya para makita. Maganda ang kulay, silver. Silver black. Black silver. Bagay sa Bagay na bagay daw. Bagay na bagay. Okay, salpak naman natin ngayon mga kapatid yung kanyang pangalawang shock. Para makita nyo na ganda daw. Sana all. Hawakan mo yung shock. Bakit makapag. Para pumasok.
pauli natin itong video natin. So ayan na oh. Kasi parang pangit naman ang kulay niya. Bakit dito? Hindi kasi may ganito. Okay, bakit problema sila oh? Pansinin nyo yung kulay. Dito maraming silver. Tapos dito hati-hati na. Kasi meron sa ganito. Mas marami. Oo. Mas marami sa kabilang ito eh. Mas marami sa kabilang silver. Magaling ka nag-design. Kapit muna pa rin natin yung kanyang kakain natin. Nakapagkita rin ang kanyang MDL. Sino ba nagtanong dito naggawa ng MDL? Ito. Ako? Ako pala gumawa nito mga Bahay na lang lang ito. kaya bahaya na lang lang. A few moments later. So yun mga kapatid, sa kasamang palad naging excited kami kanina sa pagkakabit at hindi na rin namin napansin yung excuse me, yung saktong butas nung ating pagpapasukan ng axle natin ano. So ito yun dito. So nagkatalo siya, mas maliit yung pang NMAX. Yan yung stock. So need natin makabili ng axle na eksaktong sukat dito sa kanyang butas na to, no? Sa lagayan ng ehe o axle na tinatawag. At syempre magpapalit din tayo ng bearing. Yan. Papalitan din natin ang bearing nito rito sa kanyang mags. Kasi kukuha tayo ng 6301 ang sukat dito sa labas, pero dito sa loob is yung mas maliit. No, so conversion tayo. So yun, naging excited lang. Yun ang kailangan natin bilhin yan ng axle. So bibigay natin sa kanya yan muna para makabili siya ng sample. At syempre paperam natin sa kanya yung ating motor. Yan. Sawi tayo dyan kapatid. Okay, antabayanan nyo mamaya mga kapatid pag nakabili tayo. 2 hours later. So ayun mga kapatid, start tayo no. Hindi nga siya nakabili ng nakahingi siya ng axle, hindi nakabili. So ito na yun. So mas maliit at hindi rin nakabili ng bearing, binigyan na lang din siya ng bushing na to. So ang gagawin naman natin ngayon is hatiin natin to kasi dalawang bearing ang kailangan natin paglagyan doon sa gulong. So convert tayo, tapos magpapalit din kayo kung halimbawa magko-convert kayo ng spacer sa gitna doon sa mags na to. Kasi sa loob niyan is meron pa, mamaya babaklasin natin. Papakita ko rin sa inyo na mas malaki naman yung bushing niya doon sa loob o collar na tinatawag, no? Pero ito wala yung goma eh. Dapat may goma pa kasi ito rito para hindi aalog-alog doon sa loob. So ito try natin kung parehas ang laki ng goma doon sa paglalagyan nito para hindi siya gagalaw. So bakit may ganito? Para sa pumigil dito sa bearing na to sa loob. Kasi nakatukod yan ng ganyan para yung bearing is intact lang ang galaw, no? Same lang. So yun, gagawin muna natin ngayon. Iga-grinder ko pa to. Kaya mayroon tayong grinder para putulin to, hatiin. Lalagay natin doon sa loob ng bearing kabilaan. So dalawa kailangan natin. So need natin tong hatiin. Kukunin natin muna ng cameraman si kapatid Errol. Yan. Okay, start tayo. Pahawa ko sa kanya. Parang walang tumunog eh. Camera rolling na. Nagro-rolling na ba? Okay, start tayo mga kapatid. Nagro-rolling na daw. So ngayon, baka hindi nyo maririnig yung boses ko kasi unang-una, maririnig natin yung grinder yung before. So yun, pakinggan nyo na lang. Tignan natin kung sana maging maganda yung pagputol ko dito, maging fluid, no? Para pwede na tayo magtayo ng machine shop. Okay, go. Basta hindi pasmado.
Wala eh. Wala naman wala bibilang ba? 5 seconds na. Kasi wala ko naririnig. Tumunog ka na patutulog yung pag-display. Lobat yan. Okay, mga kapatid, ito na. Sasalpak na natin the moment of truth. The moment of truth. Ang katotohanan ng ating conversion. Kung talaga magiging maganda bang kalalabasan nito. Wow! Wala pa nga yung fender eh. Yan, o ha? O ha? Baba. Kailangan natin i-angat doon. Ayun na. Hindi doon. Doon pa sa likod. Paano kung ito? Video. Sige, sige, start mo lang. Hindi, okay na yan. Tingnan mo. Okay na yan. Kita yan dito. Kita yan dito. Ayun na din ko. Kita ko na yung camera eh. Yan. Okay, angat mo doon. Wow! Ayan na po. Oh, ayan, mga kapatid. Swak na. Swak to na, swak to. So, ikita natin. Ang maganda rin ang ano kasi nito. Ang ganda yung nut niya. Tawag dito lock nut. So, may lock na talaga siya. Kung i-lock natin. So, try natin. Stock ng ano yan, NMAX. Hindi pa pumash siya. Pag kasi sa kanyang nut yan. Hindi pumash siya. So, size na 17 din siya. Kita na muna natin para makita natin. Tapos, ikakabit natin ang preno. Kung maganda ang laro, play nung kanyang shock absorber. So, kapag maganda is pwede natin itong i-endorse sa inyo mga kapatid. Nga lang, wala po siya brand. Hindi ko nakita yung brand. Hindi namin mabasa. Pero papakita natin sa inyo. Basta, search lang nila, ano, Thailand. Oh, Thailand daw yan, gawang Thailand. Ano kasi ito, JRP. gawa siya ng, ano, ng elepante. Na yung sungot dito. So, ano yun? Sungay. Ano ba tawag doon? Task. Horn, ano? Task. Horn ba yun? Horn na... Elephant task. Oy! Kasi yan. Okay, no? Sinukat. Dito eh. Ganun mo yung camera. Pakita ko sa kanila na... Sinukat ko na kanina yung mga nut niyan, kay bolt niyan kung papasok eh. Ayan o. Sakto lang. So pwede natin endorse ito. Pero yun nga lang, magkukonvert talaga tayo mga kapatid ng Axle. molar, yung sa loob na ano. Kailangan nyo to. Paggawa sa magkukonvert. Spacer o molar na ikan muna natin para mapa-play natin yung kanyang shock. Okay. Ako ang hahawak ng camera. Testing, ibaba mo yung motor mo. Testing natin yung laro naman ng shock.
Haba ng video na to, 5 minutes oh. Hindi daw. Luba mo lang. Oh. Okay. Tapos ipreno-preno mo lang sa harap. Tingnan natin ang laro. Ay! Mukhang babanggain pa yata ako ah. Sige, ilaro mo niya oh. Ayan ang laro niya mga kapatid oh. Napaluto. May paglalagyan pa rin. Ayan oh. Ito yung lagay ng fender. Okay, magandang laro ah. Tapos maganda rin ang kulay oh. Ha? Oh, yan. Okay. Ito ang brand yan. Bago tayo mag-end, pakita ko lang sa inyo. Wala lang pangalan. Sige, abante mo na tapos center tab muli. Hindi ko mabasa to. Kayo na magbasa niyan mga kapatid. Ayan, pero ito ay NMAX na version 1. CK Motorcycle Parts and Accessories. Ayan po ang kanilang Facebook page kung gusto niyo mag-order. Tapos samahan niyo na rin talaga ng collar kasi para doon sa bearing natin kasi bihira makabili ng bearing ng 6301 na kasukat siya ng axle natin nung stock ha. Kailangan nyo mag-convert. Tapos bumili kayo ng axle ng pang NMAX axle at nut. So para maka-convert kayo ng maganda. Kasi ito nahirapan kami maghanap. Maiging at may kaibigan siya na nakita na mayroon pala silang kasukat na ganyan. So yun, salamat kapatid Errol. Okay na? Satisfied ka na ba? Yeah. Yeah. Ayan oh, ganda oh. Okay. Sa mga gustong mag-convert pwede, pero yun nga lang, dito kayo mahirapan sa bandang baba. Plug and play lang naman siya dito kung ikakabit natin, pero yun, conversion sa ilalim. Okay? Maraming salamat mga kapatid. Ito ay counting ano lang to. Counting idea po para sa inyo. Ayan, di ba? Ayan yung stock niya. Kawang gawa na ba to? Oh, kawang gawa na raw. Pamimigay daw yan. Saan nangangailangan? Puntahan nyo dito. Puntahan nyo. Kailangan pumunta kayo dito sa akin para makuha nyo to. Okay, bawal ang padala, bawal ang palalamove. Kailangan is talaga actual na pupunta, no? Personal. Para maging sa inyo yan. Ayan, ipinamimigay na yan ang ating stock ng front shock absorber ng Easy Ride the 150N. Hindi po ibinebenta yan. Ganyang kababait ang mga member ng ERCU. Pag may pinagbaklasan is binibigay na lang. Wala na pong bentahan. Basta personal nyo lang pong puntahan dito sa akin. Dito po ako sa Bikutan, sa Bitter Living. Okay, mamaya okay na uli yan. Tingnan natin. Pero goods na yan. Okay, thank you ulit kapatid Errol. Ano masasabi? Right. Hey. Okay, thank you mga kapatid. Tuloy-tuloy na tayo.